mapatsyatsa man para gawing parlamento ang gobyerno o kaya ay sesesyon para itatag ang Mindanao Republic o Republic of Mindanao. Iisa lang po halos ang pangguguyo, pang-uuto, pang-uulot ng mga proponent. At ang kanilang laging ginagamit, siyempre, sa ngalan ng pangungurakot sa bayan, abay, tayong kapakanan nating mga nasa hanay ng 99.9% masang itsapuera. Para daw maging ligtas at hayahay ang buhay natin. May tama ba sila? O napakalaki talaga ng kanilang mga tama? Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo tigit ang aking mga kahanay sa 99.9% masang itsapuera. Narito po tayo ngayon sa North Luzon Expressway, mula rito sa Marilao, Bulacan, papunta tayo ng Quezon City. Ibig sabihin, ito po yung ating studio ngayon. Studio, kalsada, kalye, North Luzon Expressway. So hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Siyempre, dali mo na. Bago lahat, mga lumay palitan na. Mag-subscribe muna kayo. Pahirit muna ng subscription sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Libre lang po ito. Wala kayong alalahanin babayaran kahit na 5 duling. Ano po? At syempre pa, pag like nyo po ang ating mga nilalaman dito, content, sabay, pakishare nyo naman. At suportahan po ninyo ang ating Juror Revolution. Paglalakbay para sa isang umaga kung saan tayo mga itsapuera naman ang bida bilang mga juror sa hukuman trial by jury. So, tigi-tigisang sagradong boto lang po natin, sapat na po yun upang makamtan ang matagal ng mailap na pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. So, diyan po natin umpisa ng pagkilatis rito, no? Sapagkat malinaw na nakaukit sa ating mga saligang batas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the divine, of the Almighty God, in order to create, to have a just and humane society. Sa Tagalog, alam nyo ang preamble ng ating saligang batas, pwedeng paikliin at sa pinakabuod, yun lang po ang sasabihin Kami, makapangyarihang mga soberanong mamayang Pilipino, sa gabay at patnubay ng dakilang Panginoong Diyos, ay nagnanais na makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. So yan po ang itatanong natin sa mga pwede nyo bang pwede ba natin silang tawagin ng mga statesmen? O talagang sa totoo lang sila ay mga hinayupak. Mga hinayupak na mga adik sa kwarta. At wala silang hangad kundi ang pagkakwartahan tayo, no? Yung atin pong saan bandaan natin dito, bakit may sanga ito? Okay, yung isa papasok sa Marilao, tayo naman papuntang Maynila, so dito po tayo, or tama ang aking sa pantaha na talagang ang hangarin lang nila ay makapaghari-harian sa ating bayan. Dahil sa tumutulo ang laway nila sa katakot-takot na kurakotable funds na naariyan sa ating pong pamahalaan. Abay, sukatin po natin sila, no? Hindi naman po pwedeng
puro haka-haka lang tayo at kuro-kuro. Kailangan daanin po natin sa matalinong sukatan. Yun ha. Tatakalin din po natin ang kanilang mga hininga. At siyempre titimbangin din po natin, kikilatisin. O yan ha, malinaw. So nulit ko, nakaukit sa ating saligang batas, no ha, malinaw na malinaw, opo, na ang itatatag natin, kaya nga tayo nagtatag ng bansa kaya nga tayo nagkaroon ng saligang batas, di ba? Atin pa itong niratipika, no, sapagkat ang ating pong pangunahing mitiin dito, adhikain, kung ano yung mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin individually, o kahit na tayo pa ay nagsama-sama, naggrupo-grupo, abay, maaari po nating gawin o maaring gawin para sa atin ng ating gobyerno. Yan po ang bukod tanging dahilan, or pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng isang bansa, isang diwa. Bakit po natin niratipika ang saligang batas? At inuulit ko para klaro, magandang ulit-ulitin ito nang sa ganun ay tumimo sa kamalayan ng bawat Pilipino, lalo higit sa kamalayan nating mga nasa hanay ng 99.9% masang itsapuera, no, na nakaukit sa ating saligang batas. Ang mga kataga na kami ang soberanong mga mamamayang Pilipino humihirit ng gabay at patnubay sa dakilang Panginoon Diyos, diba, upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Ayun ha. So tanong, unang-una, tanungin natin itong mga proponent ng Chacha, si Martin Romualdez Marcos. Sino pa ang mga lumulutang dyan, mga lutang na tulak? Sino? Si Salceda, ayan, lutang din na tulak yan. Sino pa ang mga lutang na tulak dyan? Yung maiingay, si Ace Barbers, isa din yan sa lutang na tulak ng Chacha para gawing parlamentaryo ang gobyerno. Pagka naging parlamentaryo ang gobyerno natin, sabi ko nga, ito ay less democratic. Less democratic sapagkat imbis tayo ay maghahalal ng magiging pangulo, tayong mga botante, tayong mga soberanong mga mamamayang Pilipino, ay inaalisan na nila sa atin yun. No? Ipagkakait na nila sa atin ang poder na iyon. At ang gusto nila, ang ihahalal na lang natin ay yung mga kinatawan, parliamentarian, kumbaga congressman sa bawat distrito. Ewan ko kung may party list pa, baka burahin na din nila yung party list, ano? At yung mga kinawatan na yon, sila na lamang ang pipili kung sino ang kanilang maging prime minister o yung chief executive, ang pinaka presidente natin sa ngayon. Hindi ko pa lang sigurado kung yung pangulo ay sila din ang pipili. Malamang sila din, no? Ceremonial na lang ang trabaho ng pangulo. No? Tapos yung prime minister ay siya talagang nag-i-execute ng mga bagay-bagay. Tapos yun namang mga taga Department of Justice, yung mga secretary, member na rin ng parliament, no ha? So less democratic kasi nawawalan nga tayo ng poder, no ha, para pumili ng kung sino gusto natin maging pangulo. Ngayon, less democratic, no ha, sapagkat pag nagsabuatan silang mga kinatawan, matatanggal ba nila yung kawatan ng prime minister? Yung kurakot, palagay mo na mula ulo hanggang paa ay talagang through and through kurakot. Matatanggal ba nila? Magkasabwat sila, maghahati-hati sila sa kinulimbat nila sa atin. Paano na matatanggal? Paano na tatanggalin? At kung tatanggalin man nila, ay papalit nila, kasabwat din nila, magsasabuatan pa rin. Kasi posible din nilang tanggalin yung
yung kurakot na Prime Minister kung ito ay swapang masyado. Oo, kukunti lang, barya-barya lang ang ibibigay niya sa iba pang mga kinawatan, no ha? Susuluhin niya halos yung mga makukulimbat. Talagang papalitan siya, no ha? O ngayon yung ipapalit, hindi natin malalaman kung ano ang level ng kanyang pagkagahaman, pagkaswapang. O kung yun ba ay small, medium, or large, o extra large, ano ha? Ganun pa man, wala pa rin tayong say, di ba? Wala pa rin tayong, kumbaga, boses. Wala tayong ng boses, di ba? Isa pa sa mga madalas nilang ginagawang pang-uto pa, di ba? Right to self-determination. Tama naman yun, no ha? Meron talaga such thing as right to self-determination. Pero noong panahon kung saan ang uso ay pag-hari-harian, kaya nga tayo naging kolonya ng Espanya, no ha? Nagupo nila tayo, so sila na naghahari dito sa ating bayan. So, ang karapatan, the right to self-determination, ay nasa sovereign. Sino ba ang sovereign, no ha? Sa kalakaran ng paghahari-harian, hindi ba yung hari? So yung right to self-determination nasa kanya. Siya ang masusunod kung ano ang gusto niyang maging, anong gusto niyang mangyari sa ating bayang magiliw. Walang pwedeng kumontra doon. Ngayon, nung itinatag ang United Nations, siyempre, ganun pa rin. Ang sovereignty resides, iba na, ang sovereign, ang pakahulugan, pareho pa rin. Dakilang kapangyarihan, no? Absolute power. Yan yung sovereign, di ba? Pero nasa kamay na ng mga mamayan, sapagkat sa demokrasya na tunay, hindi katulad ng peke na demokrasya na meron tayo. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, sa papel, sa saligang batas, sovereignty, tayo mga sovereign, tayo mga mamayang Pilipino, no? Pero sa realidad, ang sovereign ay yung mga nakaluklok sa pwesto sa gobyerno. Nasa kanila yung sovereignty. In reality, tayo, imbis sovereign, alipin pa rin. Bakit? Sapagkat ang sovereignty, unang-una, ang meaning, yun nga, dakilang kapangyarihan, kataas-taasang kapangyarihan. Ano ang responsibilidad? The right to self-determination, no ha? Titingnan niya kung saan kung pakinabang, ayun, 'di ba? Yun ang kanyang responsibilidad So ang responsibilidad na kaakibat ng sovereignty ay pakinabang. Sa monarchy, siyempre pakinabang nandun lang sa hari at sa kanyang mga member ng pamilya at sa kanyang mga kung tawagin mga kaalyadong oligarko, diba? Yun ang pakinabang doon na mapunta. Sa democracy, iba na ang pakinabang nasa mga mamayan na, sapagkat sa democracy, sovereignty resides in the people. So dapat halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat, ay makikinabang sa kayamanan ng bansa. So yan ang tanong, yung bang parlamentaryo, mga mamayan, tayong mga mamayan ba makikinabang? Hindi makikinabang dyan yung mga politiko lang, yung may mga political dynasty, no? Lalong-lalo na doon sa gustong mangyari ni Gonggong at ni Alvarez na Mindanao Republic. Sino makikinabang? Di sila rin, di ba? Sila rin. Yung katakot-takot na kayamanan sa Mindanao gusto nang pakinabangan. Kasi unang-una, tumulo ang laway nila sa katakot-takot na kayamanan na meron ang Mindanao. Pangalawa, nainggit sila sa BERMM
ano ang BRMM? May sarili ng kaharian eh. Di ba? Nainggit sila doon. Oh. Yung bang BRMM sumula ng itinatag. No, ang sabi nila ito ay right to self-determination ito ng Bangsamoro people. Oh. So ang tanong ngayon, umunlad na ba buhay ng ng Bangsamoro in general? No, yung mga nasa hanay din ng Masang Itzapuera doon ng mga kapatid natin Muslim, umunlad ba buhay nila? Hindi. Bakit hindi? Sapagkat kahit katakot-takot na kwarta ay binuhos na yan, no ha? Abay, napunta lang sa bulsa ng mga kurakot na nakapwesto sa kanilang gobyerno. Binulgar yan ni Ed Cabalo eh. Di ba? Binulgar na yan. Ano nangyari? Naimbestigahan ba sila? May nakulong ba sa kanila? Bagaman katakot-takot na pangungurakot ang nangyayari dyan sa BRMM? Wala eh. Di ba? Wala. Kasi hindi demokrasya tunay ang pinairal din sa BRMM. Siyempre, pag-aari-arian rin. So, ganun din ang mangyayari. Pag meron na tayong Mindanao Republic, paano pa pag nainggit kaming mga Ilonggo? O di magtatatag din kami ng Ilonggo Republic. Paano naman yung taga Bicol? Yung mga Ilocano? Magtatatag din ng... wala na. Chapsuy na mangyayari sa ating bayan. Wala nang kaayusan. So, malinaw na ito po isinusulong nilang Chacha, nila Martin Romualdez et al. At itong para gawing parlamentaryo ang gobyerno natin, at itong isinusulong nila Gonggong at ni Alvarez. Alam mo si Alvarez, ito yung napabalita noon na nahuli, na tumakbo sa hotel o Butubad. nahuli na asawa ng kanyang kinakalanta rin na Colonel. Hanapin niyo yung issue na yun. So ito po yung mga oportunista, ito mga to. Mga oportunista. So tandaan po natin yung mga taga Mindanaoan, maging lahat tayo mga soberano mga mamamayang Pilipino. Lalo tigit sa Masang Itzapuera. Mag-organisa tayo at magbayanihan sa pagsusulong ng Juro Revolution. Juro Revolution kung saan gamit ang ating mga sagradong boto, ay magluluklok tayo ng mga juror advocate candidate sa buong gobyerno. Umpisa natin sa 2025, lalo na sa Senado at sa House of Representatives, na ngayon pa lang ay nakahanda na o bago ang halalan, pumirma na doon sa proposed amenda numero 1 sa Bill of Rights, para idagdag ang karapatan natin mga soberanong mga mamamayang Pilipino sa trial by jury. Bakit? Sapagkat kanina napag-usapan natin kung ano ang meaning ng sovereignty. Napag-usapan din natin kung ano ang obligasyon o responsibilidad ng isang sovereign, Ngayon, ito yun yung pinaka pang main event. Ano ang poder ng sovereign people? Diba? Ito yun. Karapatan sa trial by jury. Poder para husgahan kung ang akusado sa korupsyon, sa land grabbing, sa human rights violations at iba pang mga kaungasang pinagagawa ng mga iniluklok sa poder sa gobyerno, ay guilty o inosente sa lahat ng korte, sa buong kapuluan. Ito po yung poder na dapat meron tayo simula pa nung naging independent tayo yung July 4, 1946. Dapat pinalitan yung Commonwealth Constitution, 1935 Commonwealth Constitution. Dapat pinalitan ng totoong konstitusyon na pandemokrasya, kung saan ang pundasyon, ang esensya at ang puso ay karapatan ng mga soberanong mga mamayan sa trial by jury. Nulit ko, ibig sabihin ng sovereignty ay kataas-taasang kapangyarihan, dakilang kapangyarihan.
at hindi mangyayari na maging tunay tayong sovereign Filipino people kung alaho tayong karapatan sa hukuman trial by jury bilang mga juror. Malinaw na malinaw po yan, no, ha? Huwag ho nating kalilimutan, no, na yon ang tunay na demokrasya. Kaya sama-sama na tayo, magbayanihan tayo, kanya-kanya na tayong tatag ng chapter, no, ng Partido Soberanong Pilipino ng 99.9% masang Etsapuera. Yan po ang salbasyon ng ating nasyon, nasyon ng lahing Kayumanggi. Ha? Wala yang mga Mindanao Republic na yan ni Gonggong at ni Alvarez. Pagkaraan ng 300 metro. Wala din yung mga Diretso lang sa Iwan, North Luzon mga Expressway, cha-cha para gawing parlamentaryong lumabas sa forma kanan. ng gobyerno ni na Martin Romualdez. Ginugoyo lang tayo, inuuto lang tayo para gawin tayong gatasang baka pamor, no, ha? At sila ay maghahari sa bayan till kingdom come. Kaya kontrahin po natin yan. Dumiretso lang sa Iwan, Isang North sagradong Luzon boto lang Expressway, South. natin, ang bawat Tapos isa sa lumabas atin, sa kanan sa hanggang hanay ng EDSA, South Entry, 99.9% Quezon City. masangit sa puwera, tapos na maliligayang araw na itong mga salot na kurakot na mga kawatang bantay sa lakay na iniluklok ng kumilikotong sa buong gobyerno. Paano? Lumabas sa kanan hanggang 1 EDSA, Lalabas South na nga eh. Entry, Quezon City. Okay, dokie. Ano, ha? So, malinaw po yan, ha? Kung hindi pa malinaw, uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin at uulit-ulitin ko sa inyo, no, mga kapwa ko, soberanong mga mamayang Pilipino. Pagkaraan ng 200 metro. Huwag, Gamitin matagal ang na natin dalawang inasa daanan sa eh. kaliwa upang manatili Ang sa ating kaliwa hanggang buhay, 1 ang ating EDSA, kapakanan, South Service Road. no, ang kung ano ang maging kahinatnan ng ating bayan at ng sambayan ng Pilipino, matagal na natin ipinaubaya sa mga salot na kurakot, sa mga tradisyonal na politiko, no, ng mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Kaya ito ang bansa natin eh. 'Di ba? Binaboy nila ang bayan at sambayan ng Pilipino. So kung hindi pa tayo matututo ngayon, kailan pa? 'Di ba? Wala ko tayong pwedeng asam politiko kundi ang ating mga sarili. And by the way, lahat po tayong nasa hanay ng 99.9% masangit sa pera, kwalipikado na kumandidato. In fact, kung sino po sa atin ang pagkakakilala sa sarili, pagkakaalam ay may kakayahan, merong maiambag sa pagbanday ng makatarungan at makataong lipunan, abay, Manatili sa kaliwa kwalipikado hanggang 1 po. EDSA, South Service Road. Kwalipikado na tumakbo, ano po, tumakbo bilang senador o kung anumang posisyon ang gusto nyong takbuhan, elected position, halal na posisyon, para tayo, kayo Pagkaraan ay ng 1.4 makapag-ambag kilometro. sa pagpanday ng Dumiretso lipunan. lang sa 1 At ang EDSA, pagpanday South. sa lipunan, abay, mula sa baba, pundasyon, pataas. At sino ang pundasyon ng bayan? Tayo. Dahil tayo ang mas may maraming bilang. Pero, pag tayo pumalaot sa political arena, kailangan handa din tayong i-Jaworski ang kumulik kotong. Ayaw nilang ipatupad ang nakasaad sa batas na random manual audit na dapat ay isinasagawa sa mga presinto mismo pagkatapos ng halalan, no, ha, pagkatapos na naipadala na yung pong election return electronically. Abay, ang sabi ng batas, abay dapat irarapol yung mga vote cheating machine na naroon, no? At para i-random manual audit. At kapag may nakitang anomalya, dagdag bawas, no, sa resulta ng electronic voting and counting, canvassing, versus random manual audit, manual, bibilangin isa-isa ang mga balota, no, ha?
ay lahat ng BCM doon sa presintong yon kinakailangang ira-random manual audit din. Ha? Kita nyo, ganun ang batas. Pero nung ginagawa ng COMELEC, gagawa sila ng resolusyon na taliwas sa batas na itong mga nakarang halalan, ang ginawa nila several days thereafter saka lang sila nagsagawa ng random manual audit at ginawa nila sa hotel. Gumastos pa sila, pambira ng rakot pa, pinakakwartahan pa nila yung illegal nilang gawain, no ha? At yung mga balota na dapat na i-random manual audit sa buong bansa ay pinadala doon, hinakot at doon nila binilan. So ibig sabihin, sa ginawa lang yung pinaikutan nila ang batas para hindi sila mabuko kung may pandaraya silang ginawa na malamang ay meron, no? Style bulok. So kung ayaw nila ipatupad yun, at di sila napapanagot dahil hukuman trial by palakasan nga uso di ba? Ngayon, ang gawin natin, i-jaworski natin sila, ira-random manual audit natin yung mga balota. Pagkatapos sinapon, siguro mga 3 balota, 3 BCM, no, ang ira-random manual audit natin sa voting places, ano ha? And then, pag may nakita tayong pandaraya, abay, wala nang patumpik-tumpik pa. I-citizens arrest natin yung mga kumilikotong na yan. Silang 7. Tapos litisin sa trial by jury of the people, no, doon sa Plaza Miranda. Maliit yung Plaza Miranda. Doon na lang sa Luneta. Doon natin sila litisin, no, sa ilalim ng diwa ng hukuman trial by jury. Sino ang husga? Hindi tayo lahat, diba? Doon tayo. Ngayon, pag napatunayan, ay abay, parusahan ka agad. Wala namang bitay, no? So ano ang kaparusahan? Habang buhay ng pagkakulong, diba? Habang buhay ng pagkakulong. Ayos ba? Pwede ba natin gawin yun? Kaya ba natin gawin yun? Abay, dami natin. Milyon-milyon tayo. Yung mga butante pa lang ilan na ba? 60 plus million, 64, 66 million na siguro. Diba? Sa ngayon. So sa sobrang dami natin, at ang atin namang ipatutupad, ikakasa, ay karapatan natin sa ilalim ng demokrasya. People power, ika nga. At kinikilala yan ng Korte Suprema. Yung naganap na people power noong 1986. Sapagkat we the sovereign Filipino people, di ba? Pagkaraan ng 300 paano? metro. Hindi pwede pagkait sa atin yan. Diretso lang sa 1 EDSA South. Tama. We the sovereign Filipino people. Ibig sabihin ng sovereignty, no ha? Ibig sabihin ng isang sovereign ay meron siyang kataas-taasang kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. Kaya ako, batay doon, ay kinukontra ko yung sinasabi ng mga legal luminaries kuno. At ang sabi nila, yun daw pag-amenda sa saligang batas, no, revision, no, kumbaga pagka substantive na, substantial na ang kailangang pagbabago sa saligang batas, ay pwede lang daw yan gagawin, no, ng Constituent Assembly. Ibig sabihin, ito po mga elected officials, mga mambabatas, no, Senado at sa House of Representatives, ay mag-convene bilang mga Constituent Assembly at sila ang aamenda, no, ang magre-revise ng ating saligang batas o kaya Constitutional Convention. Maghalal ng mga delegado at sila yung kakalikot, magre-revisa ng saligang batas. Hindi raw po pwedeng gamitin ang People's Initiative para rebisahin ang saligang batas, no, substantially. Ay ako'y kontraryan. Bakit kamo? Labag yan sa prinsipyo, pangunahing prinsipyo ng demokrasya, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
kung susundan po natin Pagkaraan yung ng kanilang 500 metro. argumento, Manatili sa kanan hanggang abay West lumalabas Avenue. na yung sovereignty wala na sa sabay ng Pilipino. Wala sa atin bagkos na andun sa mga elected officials, no? Elected officials ng mga senadores at mga representantes, o kaya ay yung mga elected na Constitutional Convention delegates nandun na sa kanilang sovereignty. So hindi ako conforme doon sa kanilang mga legal gobbledygook na yun, argumento. Pagkaraan ng 300 metro. Well, Manatili sa kanan. ano pa man, Tapos kumanan. ano pa man, kahit na via Constituent Assembly yan o Constitutional Convention ang revision na gusto nilang gawin sa ligang batas, no, yung Chacha para gawing parlamentaryong gobyerno, o kaya yung Republic of Mindanao secession ni Gonggong at ni Alvarez, dadaan pa rin yan sa plebisito kung saan lahat tayo ay boboto ng yes or Manatili sa no. kanan. Simple Tapos majority lang. kumanan sa West Avenue. Simple majority lang, no, panalo na ang either yes or no. So magsasagawa daw sila ng mga tipong town hall meetings para pag-usapan kung ano ba ang dapat o kadapat bang rebisayin sa ligang batas o hindi, at kung ano ang mga probiso na dapat ay isali sa ligang batas. So pagkakataon na natin lahat yan para ilapag ang ating pong sentido komon na panukala. Number 1, Kumanan sa West Avenue. Number 1, pagpairal ng jury justice system sa bansa. Number 2, ponduhan ang mga kooperatiba, pero korporatiba, pero embedded ang hukuman trial by jury doon sa bylaws, ano. Pangatlo, ipatupad ng husto ito pong land use law, CA or Commonwealth Act 141. Bawiin ang mga acquired nila, ina-acquired ng mga land grabber, either through direct land grabbing or indirect land grabbing, yung mga technical land grabbing kumbaga na pinagagawa nila. So bawiin natin yan sa kanila, ano. Dito na tayo sa West Avenue, ano, ang ating destinasyon. Malapit na, kaya may pang-apat pa yun eh. Ano ba yung pang-apat? Pundo sa kooperatiba, yung pong paglimbag ng batas na kalintulad nung meron sa US, deprivation of rights under color of law, para maparusahan itong mga bumababoy sa mga magagandang batas, either through IRR o kaya kahit walang IRR, talagang ang kanilang baluktot, ang kanilang interpretasyon sa ngalan ng kutungan para maging negotiable instrument ang batas. So hanggang sa muli, ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang juror ka, juror tayo.